The Boss Husband. Credit to the author. 241 hanggang 46. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Kinuha ni Justin ang kanyang telepono at tumingin. Ito ay isang tawag mula sa numero ng isang estranghero. Curious, sinagot niya ang tawag. Si Justin ba ito? Umalangaw-ngaw ang boses ng isang babae. Bahagyang nagulat si Justin. Hindi niya matindaan kung kanino nagmamay-ari ang boses. Matapos mag-isip sandali, sa wakas ay naalala niya. Boses iyon ni Abbas Morgana. Tungkol sa junior sister na ito ni Tudor, hindi nang ahas si Justin na maging sobrang intimate sa kanya, ngunit hindi rin masyadong malamig dahil si Tudor ay maaaring ituring na kalahati ng kanyang amo. Noong iniwan sila ni Justin kanina, naisip niya na hindi na siya magkakaroon ng anumang koneksyon sa kanila. Hindi niya inaasahan na magkukusa itong makipag-ugnayan sa kanya. Nakaramdam siya ng pagkagulat at bahagyang pagkadismaya. Abbas Morgana, naisip ko na hindi na ako magkakaroon ng anumang pakikipag-ugnayan sa iyo sa buhay na ito, dahan-daang sabi ni Justin. Humph, malamig na ungol ni Abbas Morgana. Sinabi niya, Justin, noon, nangako ako kay Senior Brother Song na aalagaan ka ng mabuti, akala mo ba nagbibiro ako? Abbas, hindi ako opisyal na alagad ni Tudor Song bagamat iginagalang at pinasasalamatan ko siya, ano ang kinalaman nito sa iyo? Tanong ni Justin. Dahil nag-practice ka ng Endless Resolve Restoration Scripture, ibig sabihin, ikaw ang tagapagmana ng Shushan, ikaw ang aking pamangkin na disipulo. Hindi ba kayo ni Zachary ang nagtulak kay Tudor sa fire pit? Galit na nag-isip si Justin. Gayunpaman, hindi niya maipahayag ang kanyang galit. Kung hindi ang matandang babae na ito ay magkakaroon ng maraming dahilan upang hanapin ang kanyang problema. Dahil iginagalang niya si Tudor, hindi niya magawang lapitan lang siya at hiwain ang ulo nito. Abbas, Yellow Flame Iron Brigade ay dapat na abala sa pagsisikap na hulihin ang 2 genin mula sa Yamato sect. Paanong napakulaya ng isang ekspertong tulad mo? Humph, daing ni Abbas Morgana sa paghamak. Wala akong pakialam kung ano ang ginagawa ng Yellow Flame Iron Brigade bilang isang miyembro ng Group of 8, maaari kong piliin na hindi sumali sa aktibidad, at wala akong interes na makipagtulungan sa mga taong tulad ni Zachary. Nagtanong si Justin, ano ito? Sinabi ko na ito noon pa gusto kong maging asawa mo si Lucille. Nagulat si Justin. Ang mahiyain at magandang babae na si Lucille ay nagsimulang magpakita sa kanyang isipan. Bagamat siya ay napakaganda, hindi siya maaaring pag-aari sa pamamagitan lamang ng pagbuka ng kanyang bibig. Abbas, isang beses ko lang nakilala si Young Master Lucille. Bakit gusto mo siyang maging asawa ko? Hindi ako papayag na magdusa ang sarili kong apo. Ang mga matatandang tao ay maaaring husgahan ang isang tao ng tumpak kahit na ano. Napangiti si Justin sa pang-aalipusta. Mali pa rin ang paghusga mo sa akin, naisip niya. Ahem, ahem. Umubo si Justin. Sabi niya, Abbas, kalimutan mo na ang mga asawa ay hindi damit o pantalon. Bakit hindi mo tanggapin ang alok? Sa tingin mo ba ay mas mababa si Lucille kaysa kay Marian? Galit na tanong ni Morgana. Hindi mo masasabing ganito ang iniisip ko na si Young Master Lucille ay napakahusay ngunit dahil nagpakasal kami ni Marian sa wakas, hindi ko siya basta-basta ipagpapalit hindi lang kay Marian, kundi pati na rin kay Lucille, hindi ko rin alam kung sino talaga siya si Lucille. Matigas ang ulo, tinanong ni Morgana, ibig sabihin alam ni Marian na palagi mong itinatago ang iyong tunay na pagkatao para harapin ang mga tao sa paligid mo. Mas gugustuhin ng isa na sirain ang isang tulay sa halip na masira ang isang kasal. Hindi ako sumasang-ayon sa pahayag na ito, Abbas, bakit hindi ka sumusuko? Tanong ni Justin, nakasimangot. Nakangiting sagot ni Morgana, hindi ko sinabing gusto kong sirain ang tulay, gusto ko lang baguhin ang baybayin bago ito ganap na may tayo. Walang nararamdaman sa pagitan ko at ni Lucille. Paano mo inaasahan na magiging maganda ito kapag direktang humakbang siya sa pagitan namin ni Marian?
Paliwanag ni Morgana, sinasabi mo ba sa akin na pinakasalan mo si Marian dahil sa pag-iibigan ninyong dalawa? Ayon sa pagkakaintindi ko, hindi iyon ang nangyari. Abos Morgana, sabihin mo ito kahit anong gusto mo, hindi ko tatanggapin ang alok mo, sabi ni Justin. Nag-isip sandali si Morgana bago sinabing, sige, tatanungin kita ng isang huling tanong, kung masasagot mo ako ng buong katapatan, ibibigay ko ang nasa isip ko. Magtanong, sabi ni Justin habang unti-unti siyang kinakabahan. Sa tingin mo ba mahal ka ni Marian? Marian, mahal niya ba ako? Naisip niya. Biglang lumabas ang tanong na ito. Hindi naisip ni Justin ang tanong na ito noon. Siya ay lubos na hindi handang sagutin ito. Kung sasabihin mo sa akin na mahal ka niya, titigil na ako sa pag-istorbo sa inyong dalawa. Sa sandaling ito, naramdaman ni Justin na blanko ang kanyang isip. Hindi mabilang na mga eksena ang nag-replay sa isip na ito, tulad ng mga reel na nagsimulang i-unroll ang kanilang mga sarili. Pangungusap sa pangungusap, nagsimula siyang mag-isip. Sa tingin mo ba willing akong pakasalan ka? Kung makikipagtulungan ka sa akin, sa loob ng 3 taon, hindi hihigit sa 3 taon, maaari tayong maghiwalay ng landas kapag ang aking negosyo ay nagsimulang maging matatag. Huwag mong isipin na papayag akong dalhin ka doon. Napakawalan mong tao. Babayaran kita ng malaking halaga ng kompensasyon. Higit pa ito sa kikitain mo sa pagbebenta ng tuhog ng karne ng tupa sa buong buhay mo. Ako, Marian, ay hindi ko sasalungat sa aking mga salita. Hinding-hindi ko susundin ang hanggal na tuntunin ng pamilya Lin kapag natapos na ang kontrata, hindi kita pipilitin na manatili sa tabi ko, malaya kang magdesisyon kung aalis o manatili. Nakakahiya ka. Ayokong makita ka. Nalito si Justin. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong na ito. Nagsimulang magsalita muli si Morgana, ano ito? Hindi mo naman masasabi ng malakas, hindi ba? Nag-isip sandali si Justin. Mahina niyang sinabi, wala itong kinalaman kay Lucille. Gaano siya kawalang katuturan? Ito ay direktang nauugnay sa kaligayahan ng aking apo sa buong buhay niya. Ito rin ang tanging hiling ko sa buong buhay ko, malakas na sabi ni Morgana. Napagpasyahan ko na nahayaan si Lucille na lumipat sa Stonegate sa susunod na buwan. Ano? Hindi makapaniwala si Justin. Oo, tama ang narinig mo, sa susunod na buwan, makikita ka ni Lucille sa Stonegate. Sigaw ni Morgana sa phone. Halos umiyak si Justin sa kama. Anong mga pagsasaayos ang maaari kong gawin? Darating siya sa susunod na buwan, mag-isa. Paano ko aayusin ang schedule niya? Hindi ko siya pwedeng hayaang tumulong sa lugar ni Roslyn tulad ni Rowena, hindi ba? Hindi siya maaaring makihalubilo sa mga gangster, naisip niya. Iyon lang ang gusto kong sabihin. Teka. Gustong tanggihan ni Justin ang alok, ngunit tinapos na ni Abos Morgana ang tawag. Itinapon ni Justin ang kanyang telepono, nakaupo sa kanyang kama habang nakaramdam siya ng kawalan ng magawa. Habang iniisip niya na ang babaeng magsasaka na si Lucille ay biglang susulpot sa kanyang tabi sa loob ng 1 buwan, ang kanyang ulo ay matinding sasakit. Gayunpaman, ang tanong na itinanong ni Abos Morgana kanina ay muling umikot sa kanyang isipan, na naging dahilan para mahirapan siyang umidlip sa hapon. Nawala ng mood na magpahinga, hindi binalak ni Justin na pilitin ang sarili na matulog. Pagkatapos ay umupo siya sa kanyang kama at nagsimulang manood ng telebisyon hanggang sa humingi sa kanya si Yuna ng hapunan sa gabi. Pagbaba niya, nakita niya si Maria na dahan-daang ngumunguya gaya ng dati. Bahagyang tumango lamang siya nang maupo si Justin. Nakaupo sa tapat ni Marian, tahimik na tinitigan siya ni Justin. Tila hindi komportable si Marian bilang resulta ng tingin ni Justin. Nakakunot ang noo niyang sinabi, start eating. Marian, mag-asawa ba tayo? Tanong ni Justin. Naging matigas ang mga kilos ni Marian habang napuno ng kalituhan ang kanyang mga mata. Tahimik siyang tumingin kay Justin na may kakaibang ekspresyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, may nangyari ba? Si Justin ay nakaramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso. Pilit nang umiti, sumagot siya, wala, iniisip ko lang kung gaano pa katagal bago mag-expire ang kontrata. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Maria na may hawak na mangkok at isang pares ng chopstick. Mukhang walang ekspresyon, sumagot siya ng, bago ipagpatuloy ang kanyang pagkain.
Umiling si Justin bago kumuha ng mangkok at nilagyan ito ng kanin. Nakaupo para sa hapunan, pareho silang may iniisip. Wala silang ideya kung ano ang kanilang kinain. 242. Kinabukasan, pumunta si Justin sa Yellow International para sa trabaho gaya ng dati. Pagkatapos ng nakaka-relax na umaga, nagtanghalian siya kasama sina Hana at Kathy sa staff restaurant. Dahil na-promote sa isang department head, kinailangan ni Melinda na sundan ang iba pang senior manager upang kumain sa isang espesyal na lugar. Ayaw man niya ay sinusunod lang niya ang ginagawa ng ibang staff. Matapos muling maging single si Hana, nalutas ang mga usapin ng kanyang pamilya. Maganda ang mood niya kanina. Bagamat nabawasan sa kalahati ang kanyang sahod, hindi siya gaanong naapektuhan dahil medyo matipid siya. Buong araw siyang nagbiro kay Kathy, na ginawang medyo mahaba ang kanilang tanghalian. Nakatuon si Justin sa pagkain ng kanyang pagkain. Nang maubos ang kalahati ng kanyang pagkain, napansin niyang kaunti lang ang kinakain ng dalawang babae. Nakangiting mapait, sinabi niya, pwede kayong mag-usap sa opisina mamaya kung patuloy kayong kumakain sa ganitong bilis, maaantala ninyo ang oras ng pagtulog ko kapag bumalik ako. Humph! Ikaw lang ang natutulog sa opisina, nandito kami para magtrabaho, hindi nasisiyahang sabi ni Kathy. Gamit ang chopsticks, kinurot ni Hana ang isang chicken drumstick mula sa kanyang plato at ipinasa ito kay Justin. Tumahimik ka at ipagpatuloy ang pagkain. Sabi niya. Mayroon akong sapat na pagkain, kainin mo ito, sagot ni Justin. Hindi mo inaasahan na bawiin ko ito sa iyong plato, kainin mo lang ito kapag hiniling ko sa iyo, sabi ni Hana bago inilibot ang kanyang mga mata at kausapin si Kathy. Nasiyahan si Justin sa bakas ng init na ito sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Hindi pinansin ng dalawang kabataang babae, inisip niya ang sarili niyang negosyo at nagpatuloy sa pagkain ng kanyang pagkain. Pagkatapos bumalik sa opisina, napansin ni Justin na nakipag-ugnayan sa kanya si Oscar sa MSN. TL note, Yuan sa Oscar ang apelyido. Pinalitan ko ito ng 2 salita mula sa Yoanye, ng nakaraang tagapagsalin. Medyo mabilis gumaling ang batang ito, naisip ni Justin bago buksan ang chat box. Sa wakas makakapag-online ka na? Tanong ni Justin. Nagpadala si Oscar ng natatawang emoji, na nagsasabing, nasa ospital pa ako, ngunit ang wireless network ay medyo nababagot kaya hinihiling ko sa iyo na maglaro ng Warcraft. May tama ng baril sa dibdib mo, sabi ng doktor, pwede ka nang maglaro. Tanong ni Justin habang nag-aalala na mahati ang kanyang sugat. Huwag kang mag-alala, ang sabi ng doktor ay ayos lang ako hanggat hindi ako gumawa ng anumang matinding aktibidad na hindi ko alam kung bakit, ngunit ang aking sugat ay mas mabilis na gumaling kaysa sa mga ordinaryong tao pagkatapos na maalis ang bala. Ang aking bilis ng paggaling ay maaari kong ganap na gumaling sa loob ng 1 buwan, masayang sabi ni Oscar. Napangiti si Justin habang iniisip, parang ang aura ng Endless Resolve Restoration Scripture na iniwan ko sa kanyang katawan ay medyo epektibo. Dahil sa kanyang pambihirang uri ng katawan, hindi pa rin niya maramdaman kung gaano kalaki ang epekto ng banal na kasulatan sa isang normal na tao. Sa paghusga sa sitwasyon ngayon, ang banal na kasulatan ay maaaring magbigay ng mabilis na paggaling para sa mga pinsala ng isang ordinaryong tao. Dahil makalaro si Oscar, nagpasya si Justin na makipaglaro sa kanya ng ilang round, hindi tulad ng mayroon pa siyang mas magandang gawin. Pagkaraan ng 2 oras, sinabi ni Oscar, nagsisimula pa lang akong gumaling, kaya medyo pagod na ako. Sige, mag-iingat ako. Pagkatapos mag-offline, biglang nagpadala si Oscar ng text message sa kanya. Teka, nasa tabi ko ang nanay ko, gusto kanyang makausap. Ang iyong ina. Natigilan si Justin. Ang ina ni Oscar ay natural na si Jenna, ang babaeng hindi niya inaasahan na pag-isipan pa. Gusto ka ng i-treat ng nanay ko at magtanong ng ilang bagay. Okay lang ba kung ayaw mong gawin ito sa iyo? Nag-isip sandali si Justin, at naramdaman niyang wala siyang dahilan para tanggihan ang alok. Sige, saan at kailan tayo magkikita? Tanong niya. Magkita sa Blue Dream Cafe malapit sa gusali ng Yellow International, makalipas ang 1 oras dapat mong malaman kung saan iyon. Tiyak na alam ni Justin kung aling cafe iyon. Dahil sa mataas na gastos, kadalasan ay hindi gaanong maraming customer doon sa kabila ng madiskarteng lokasyon nito.
Matapos tanggapin ang imbitasyon ni Jenna, medyo nag-aalala si Justine. Nagdala siya ng takot at pag-asa sa kung ano ang sasabihin nito sa kanya na ginagawang komplikado ang kanyang kalooban. Matapos manatili sa opisina ng kalahating oras, tumuloy si Justine sa Blue Dream Cafe. Dahil sa isang urban district, ang paghahanap ng parking slot ay magiging isang hamon. Si Justine ay hindi nagplanong magmaneho roon, ngunit gusto niyang sumakay ng bus sa hintuan ng bus sa harap ng Yellow International. Direkta niyang mararating ang destinasyon sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos ng 5 minutong paghihintay, huminto doon ang isang pulang bus na inilagay na may hindi mabilang na patalastas. Dahil tanghali na pagkatapos ng tanghalian, maraming mga white-collar worker ang sumasakay sa bus para bumalik sa kanilang mga kumpanya pagkatapos kumain sa labas. Sa loob ng bus, walang available na upuan. Kinailangan ng lahat na tumayo at magsiksikan sa isa't isa. Hindi inisip ni Justine ang abala. Pagkatapos ng napakatagal na pagbabalik ng bansa, nalaman niya kung ano ang pinagdadaanan ng isang white-collar worker sa araw-araw. Pagsakay sa bus, kumuha siya ng isang stack ng cash mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay naglabas siya ng 2 piraso ng banknotes para ilagay sa cash machine bago naglakad sa likod para tumayo kasama ng ibang mga pasahero. Dahil kailangan niyang lumabas ng bus pagkatapos ng 2 istasyon, naglakad si Justine sa likod, malapit sa pintuan sa likod kung saan siya lalabas mamaya. Nakahawak si Justine sa isang poste. Napakunot ang noo niya nang makaramdam siya ng panghihina bago nakaramdam ng bakas ng panghihinayang. Dapat ay naglakad na lang ako papunta doon. Hindi naman masyadong mainit sa labas, hindi ako papawisan sa ginagawa niya, naisip niya. Nang hindi komportable si Justine, isang malutong na boses ang umalangaw-ngaw mula sa likuran. Kuya, hindi ka ba comfortable sa pagsiksik? Lumingon si Justine para tingnan. Ito ay isang pandak at batang babae na mukhang nasa 15 taong gulang. Matingkad at maputi ang balat niya, V-shaped ang mukha na may eleganteng facial features, lalo na ang malalaking mata at makapal habang pinong kilay. Sa sandaling ito, tinitingnan niya si Justine nang humihingi ng paumanhin, na nagpapidama sa kanya ng kaawa-awa para sa kanya. Ang batang babae ay nakasuot ng luma, kayumangging Amerikana na may na masikip na maong. May isang malaking plastic barrel sa kanyang harapan, na naglalaman ng likido na tila langis ng gulay. Bagamat nagpakitang gilas ang kanyang mukha, kung paano siya nagdamit ay naging maliwanag na siya ay isang dayuhang manggagawa. Dinala niya ang amoy ng iba't ibang pagkain. Karamihan sa mga tao ay pipiliin na lumayo sa kanya sa unang tingin. Nakangiting umiling si Justine. Sabi niya, hindi, parang nasuffocate lang ako. Pero wala itong kinalaman sa iyo. Dahil sa hiya, bahagya namang tumango ang dalaga. Nako, ililipat ko ang bar aisles ng langis. Naramdaman pa rin ng dalaga na naghihirap si Justine dahil sa kanyang oil barrel, kaya bahagyang inilipat niya ito sa gilid. Hoy! Ang pantalon ko! Bulalas ng isang white-collar lady na may makapal na make-up. Nakatayo siya sa tabi mismo ng batang babae na pinahiran ng oil barrel ang kanyang matingkad na dilaw na pantalon. Natarante siya kahit na hindi mancha ang kanyang pantalon. Nagbago ng husto ang ekspresyon niya. Sumigaw siya, tanggang bata. Saan ba nanggaling ang mabangis na bata na ito para ilagay mo ang mga gamit mo sa gusto mo? Sorry. Paulit-ulit na sabi ng dalaga habang nanginginig sa takot at yumuko sa babae. Biglang nagpreno ng malakas ang driver ng bus kaya nontog ang dalaga at tumama sa poste sa malapit. Ouch! Namumula ang mga mata ng dalaga. Mukha siyang iiyak anytime. Karma. Ang lahat ng ito ay dahil ang iyong maruming bagay ay humipo sa aking pantalon. Sabi na white-collar lady. Sobrang bad mood siya. Buntong hininga. Tahimik na hinayla ni Justine ang braso ng batang babae, lumapit ka sa akin. Mabilis na nakipagkamay ang dalaga. Hindi na kailangan, kuya, nakaramdam ka na ng hininga. Kung hinawakan mo muli ang kanyang pantalon, sasaksakin kanya ng kutsilyo hanggang sa mamatay ka dito, sabi ni Justine bago hinayla ang babae sa kanyang tagiliran. Pagkatapos ay sumandal siya para hilahin din ang oil barrel. Nagpapasalamat ang babae kay Justine. Salamat, sabi niya. Isang mainit na ngiti ang pinakawala ni Justine.
Bakit ang dami mong dala na mantika, ginagamit ba ito sa pagluluto? Namula ang dalaga habang mahinang nagsabi, ginagamit ito para sa isang maliit na negosyo. Ang tindahan ng langis doon ay nagbebenta ng langis sa murang halaga kaya gumamit ako ng pampublikong transportasyon. Oh! Siguradong mahirap para sa iyo na humawak ng negosyo ngayong batang ito, sabi ni Justin. Yeah! Mahinang sabi niya. Pagkatapos ay nanahimik siya, mukhang madilim. Lumingon si Justin upang tumingin sa kanya bago nagpakawala ng walang magawang ngiti sa gilid ng kanyang mga labi. Makalipas ang 5 minuto, nakarating ang bus sa isang istasyon. Yumuko ang dalaga para itaas ang oil barrel bago kumaway kay Justin. Kuya, salamat ulit, bababa na ako, sabi niya. Oh, bababa din ako, sabi ni Justin bago umalis sa bus kasama ang babae. Maya-maya ay umandar na ang bus. Walang ibang tao sa hintuan ng bus maliban kay Justin at sa babae. Nang makita ng batang babae na si Justin ay bumaba kasama niya, ang kanyang ekspresyon ay bahagyang naging hindi natural. Sabi niya, "Elder brother, pupunta ka rin ba sa istasyong ito? Pagkatapos ko bang sabihin sa iyo, maglalakad ka sa kabilang direksyon?" Nakangiting tanong ni Justin. Biglang namutla ang dalaga. Nawala agad ang walang muwang at mahiyain niyang ngiti. Siya pagkatapos ay tumingin malamig at walang magawa. Tito, nakakabilib ka talaga, no? Tanong ng dalaga. Parang nagbago siya sa ibang tao. Bahagyang hinawakan ni Justin ang mga bulsa ng kanyang pantalon. May mga butas sa bawat gilid. Little girl, ibalik ang aking pera at telepono sa akin ngayon ay hindi ko mahahanap ang problema mo ngayon, sabi ni Justin habang siya ay mahinang ngumiti. Casual na inabot ng babae ang kanyang coat at kinuha ang stack ng cash at cellphone ni Justin bago ipinasa kay Justin. Oh, agad-agad. Takang tanong ni Justin. Humph. Sinabi ng batang babae, alam mo ang katotohanan mula sa simula dahil hindi mo ako isinuko sa pulisya, ito ang utang ko sa iyo, ibabalik ko sa iyo ang iyong mga bagay, at tayo ay ngayon. Wow! Wow little girl! Ang cute mo, no? Naisip ni Justin na medyo kawili-wili ang binibini. Noong nasa bus pa sila, sinadyang mapagalitan ang dalaga mula sa isang tagalabas matapos subukan ang kabaitan ni Justin para hilahin siya. Pagkatapos ay nagawa niyang batasin ang mga bulsa ni Justin upang nakawin ang kanyang pera at telepono sa napakaikling sandali. Ito ay maliwanag na siya ay lubos na sanay. Ang lahat ng ito ay ganap na pinlano. Gayunpaman, nakalulungkot na ang mga pandaman ni Justin ay mas sensitibo kaysa sa mga normal na tao. Madali niyang naiisip ang iniisip ng dalaga. Stop calling me little girl. I'm 20 years old already, legal to get married following the law. Let me ask you, alam mo bang mandurukot ako sa simula? Tanong ng dalaga. Halatang hindi niya maintindihan kung bakit siya nabigo. Nagkibit balikat si Justin at commendat. Sikreto lang. Whatever, magkikita pa tayo. Sabi ng dalaga bago tumalikod at umalis dala ang kanyang oil barrel. Siya ay pambihirang malakas. Ang pagangat ng malaking bar aisles ay isang madaling gawain para sa kanya. Malinaw, ang palabas na inilagay niya sa boss ay pawang peke. Pagtingin sa likod ng babae, ngumiti si Justin. Ito ay eksaktong dahil sa mga iba't ibang uri ng mga tao na ang mundong ito ay kawili-wili. The more you explore the world, the more interesting things you'll come across, naisip niya. Siya ay 10 minuto ang layo mula sa pakikipagkita kay Jenna. Ang kanyang plano ay hindi naantala ng kusang pangyayaring ito. Mabilis siyang naglakad papunta sa Blue Dream Cafe. Nang magkaroon siya ng 2 minuto, pumasok si Justin sa cafe at nagtanong sa isang server. Gaya ng inaasahan, nagbook na ng lugar si Jenna. Naglakad si Justin patungo sa timog ng pinalamutian na restaurant, sa isang mesa sa tabi ng bintana. Nakasuot ng dark red western suit, nakasuot ng puting sweater sa loob, ang kaistilong at mukhang bata na si Jenna ay nakaupo na, at magiliw na ninanamnam ang kanyang matapang na kape. 243. Oh, nandito ka na, sabi ni Jenna. Nang makarinig siya ng mga yabag, tumayo siya para batiin si Justin. May problema ako sa pagpunta ko rito, ngunit hindi pa ako huli, sabi ni Justin bago umupo. Ayaw magtanong ni Jenna kung anong gulo ang nasagasaan niya kanina.
Direkta niyang sinabi, ano ang gusto mong inumin? Kahit ano, sagot ni Justin. May civet coffee dito na hindi makikita sa ibang lugar. Gusto mo bang uminom nito? Payo ni Jenna. Nagulat si Justin. Meron ba talagang civet coffee? Tanong niya. Bagaman ito ay medyo mahal, ang pagpapagamot sa iyo ng isang tasa ng kape ay hindi isang problema dahil nailigtas mo si Little Oscar, nakangiting sabi ni Jenna. Kumaway si Justin bago sinabing, hindi bale, alam ko ang tungkol sa uri ng kape. Ngunit sa palagay ko ay hindi ko ito iinuman sa buhay ko. Ang pagiging simple ay maaaring maging mabuti. Bakit? Nagdududang tanong ni Jenna. Nakangiting sumagot si Justin, hindi mo ba alam kung paano ito ginawa? Basta alam ko na ito ang pinakamahal na kape sa mundo, ang bawat kilo ay maaaring lumampas sa libu-libong US dollars, hindi kasama ang iba pang iba't ibang bayarin. Tanong ni Jenna. Inayos ni Justin ang kanyang poster sa pag-upo habang siya ay tumango. Tumayo siya, tama. Ang civet coffee ang pinakamahal na kape sa mahal dahil sa pambihira. Ang presyo nito ay masasabing ginto sa mundo ng kape. Dahil ginawa ito sa Sumatra, Indonesia, isa itong uri na local coffee beans. Mukhang marami kang alam, sabi ni Jenna. Maluwag na ngumiti si Justin. Aniya, medyo kanina? Binigyan ako ng kaibigan ko mula sa Indonesia ng isang maliit na pakete ng mga butil ng kape noong una. Akala ko ay talagang masarap ang amoy nito at nagustuhan ko ang mga ito, ngunit ibinalik ko ito sa kanya pagkatapos makinig sa proseso ng paggawa. Paano ang proseso ng produksyon? Pagkatapos na hintayin ang mga coffee berries na maging mature, pinahihintulutan ng mga lokal na magsasaka ang isang uri ng palm cats na eksklusibo sa kanilang bansa na makapasok sa coffee farm. Pagkatapos ay hihintayin nila ang mga pasang ito na magkaroon ng pagtatae bago hanapin ang kanilang tae doon. Kapag ang hindi natutunaw na butil ng kape ay kinuha at pinakintab, sila ay maituturing na ang pinaka-superior na butil ng kape sa mundo, paliwanag ni Justin. Sa madaling salita, ang pinakamahal at marangyang kape ay karaniwang pusa. Nakakaawa, ngunit may mga tao pa ring ipinagmamalaki ang pag-inom ng inumin. Maaaring iba ang tingin nila sa akin, ngunit hindi ko pa rin ito gusto. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Jenna. Tinakpan niya ang kanyang bibig, tumingin siya sa kanyang walang laman na tasa ng kape na may mapait na ngiti, sinabing, nagsisisi akong nakinig sa buong paliwanag mo. Paumanhin, hindi ko alam na ikaw ay umiinom ng eksaktong parehong uri, panunuya ni Justin. Nagpatawag si Jenna ng server at humingi ng 2 baso ng orange juice sa halip bago bumuti ang pakiramdam. Narinig ko mula kay Little Oscar na ikaw ay may hawak ng master's degree mula sa Harvard University, mukhang talagang marunong ka, mahinahong sabi ni Jenna. Hindi talaga, ang mga universidad sa ibang bansa ay kadalasang may mas mababang threshold. Masasabi kong halos hindi ako nakapagtapos, sabi ni Justin ng walang taros. Tumango si Jenna habang sinabi, talagang mapagpakumbaba ka, gayunpaman, kung paano mo tinatrato ang mga terorista noong araw na iyon, hindi ka kasing simple ng isang nagtapos sa ibang bansa. Medyo natutunan ko ang martial arts noon, at sumali sa ilang pagsasanay sa militar ay maaaring nagsanay ako ng mas mahusay kaysa sa iba, ngunit sa totoo lang, ang aking potensyal ay napuwersa lamang noong ako ay muntik ng mamatay kaya hindi ako kahanga-hanga tulad ng iniisip mo, sabi ni Justin habang maingat na pinili ang kanyang mga salita. Nagtataka siya kung para saan ang hiniling ni Jenna sa kanya ngayon. Nagtanong pa si Jenna ng ilang tanong tungkol sa buhay ni Justin sa ibang bansa, na sinagot niya ng hindi mabilang na gawa-gawang kalokohan. Gayunpaman, tila hindi siya gumawa ng anumang butas. Justin, ikaw ay isang tunay na mabuting binata. Nakangiting sabi ni Jenna. Nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon, sumagot si Justin, hindi na kailangan, lagi akong nag-iisa. Ang aking mga step-parents ay namatay na. Your step-parents. How about your biological parents? Tanong ni Jenna habang nakatingin kay Justin na may pag-uusisa. Buntong hininga. Mahinang sinabi ni Justin, wala akong ideya. Inampun ako noong bata pa ako. Hindi ko alam kung sino ang aking mga magulang. Isang pahiwatig ng panghihinayang ang lumitaw sa mga mata ni Jenna. Sabi niya, paumanhin, mahirap mamuhay ng mag-isa sa loob ng maraming taon.
Kung dahil sa kawalan ko ng mga magulang kaya nahirapan akong mabuhay, hindi iyon nangyari sa akin na mamuhay ng mag-isa, walang ekspresyong sabi ni Justine. Naninigas ang mukha ni Jenna, ngunit pinilit niyang ngumiti at bahagyang tumango. Ito. Oo, ang pag-abandona sa isang batang ito ay talagang kasalanan ng mga magulang. Sa tingin ko ay hindi na sila buhay, sabi ni Justine. Nagulat si Jenna. Tinanong niya, bakit mo nasabi? Kung buhay pa sila, nagtataka talaga ako kung paano pa nila nabubuhay ang mukha, sabi ni Justine bago natapos ang lahat ng katas ng prutas niya ng sabay-sabay. Nang tumingin kay Justine na tumayo, mabilis na sinabi ni Jenna, naisip mo ba na maaaring may dahilan ang iyong mga magulang na gawin ito? Humph! Ngumiti si Justine sa pang-aalipusta. Siguro, pero wala na akong pakialam sa trabaho ko sa hapon. Gusto ni Jenna na manatili siya, ngunit pagkatapos na tingnan si Justine ay mabilis na lumabas ng exit, napaupo na lamang siya nang walang magawa. Pagkaalis ni Justine sa isang maikling sandali, isang lalaking mukhang isang maselang sundalo, nakasuot ng magandang trim, kulay lead na western suit, mukhang gwapo, na may malaking mata, lumabas mula sa isang nakahiwalay na upuan patungo kay Jenna bago umupo sa upuan ni Justine. Itinaas ni Jenna ang kanyang ulo at ngumiti sa lalaki. Kuya, halos kamukha niya noong bata ka paano man ang hitsura niya o paraan ng pagsasalita niya, sabi niya. Nakaupo ng tuwid at mukhang mapurol, sumagot ang lalaki, Jenna, kunin mo ang pangyayari ngayon na parang hindi na nangyari noon pa. Bakit? Nagdududang tanong ni Jenna. Si sister-in-law ay hindi kailanman naging tunay na masaya mula nang iwanan si Justine sa aming tahanan, hindi mo ba gustong magsama muli ang pamilya natin at siya ang tunay na anak ni sister-in-law noon, wala kang anumang balita tungkol sa kanyang ngunit siya ay nasa harapan mo na ngayon, bakit ikaw ang nakilala niya ngayon? Iyon ay dahil hindi ko gustong biglang sumulpot sa harap niya. Gayon din, tulad ng sinabi mo, siya ay isang pambihirang tao. Sabi ng lalaki na may seryosong tono. Mas mahalaga ba ang isang hanggal na ranggo kaysa sa sarili mong mga supling? Sigaw ni Jenna habang hindi niya mapigilan ang kanyang init ng ulo. Jenna! Ikaw ang panganay na babae sa angklan, hindi mo ba maiisip ang kaunting dahilan? Bulalas ng lalaki. Mali. Ikaw ang nagkamali. Bakit kailangang balikatin ng anak mo ang kahihinatnan? Malakas na sabi ni Jenna habang ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa tuwing nakikita ko ang mukha ni Justine, naaalala ko ang mga panahon kung saan bata pa si elder brother, mas mabait, mapagpakumbaba, magalang ka ba kapag nakita mo siya? Huminga ng malalim ang lalaki. Malamig na sinabi niya, Jenna, ang taong nakatakdang gumawa ng isang bagay ay walang pakialam sa mga maliliit na detalye ng iyang clan at simula pa lang nito ay kaya nating isakripisyo ang mga bagay na hindi naiisip ng iba. Haha, malinis. Tumawa si Jenna sa pang-aalipusta. Tumayo siya, sinabi niya, mukhang malinis sa labas, habang kumikilos ng kasuklam-suklam sa kaibuturan ng puso, lubos mo akong binaygo. Jenna! Nagre-rebel ka ba? Galit na sigaw ni Parley Yang. Biglang huminto sa paglalakad si Jenna. Nang hindi ibinaling ang kanyang ulo, sinabi niya, magtiwala ka, tatanggapin ko ito na hindi pa nangyari noon. Hindi ko maaapektuhan ang magandang kinabukasan ni Kuya. Isa itong kasalanan na ginawa ninyo. Magsisisi kayong lahat balang araw. Nang matapos siyang magsalita, mabilis na umalis si Jenna sa kafe. Si Parley ay napaupo pabalik na galit. Nag-iba ang ekspresyon niya, malabong lumitaw sa mga mata niya ang nakaraan. Tulad ng mga dilaw na papel, bumalik ang oras sa mahigit 20 taon na ang nakalipas. Sa isang gabing naninyebe, huminto ang isang military jeep sa harap ng isang orphanage sa hilaga ng Zenica. Isang pares ng mag-asawang nakasuot ng uniporming militar ang dumaan sa isang bata na 2 hanggang 3 taong gulang na natutulog sa isang matandang babae na kulubot ang balat. Mahimbing ang tulog ng bata. Nakabalot sa malambot na kumot na may init, hindi niya marinig ang paghikbi ng dalaga habang sumipol ang hanging amihan. Napangiti ang matandang babaeng nakayakap sa bata nang makatanggap ito ng sulat bago tumalikod at bumalik sa ampunan. Napatitig ang dalaga sa matandang babae na pumasok sa gusali kasama ang kanyang anak. Pinilit niyang iakyat ang sasakyan habang nakaramdam siya ng kalungkutan bago umalis sa gitna ng snowstorm.
Mabilis na lumipas ang oras. Makalipas ang mahigit isang taon nang bumalik ang mag-asawa sa lugar, nalaman nilang lumipat na pala ang ilang bahay ampunan. Walang natitirang bakas upang subaybayan ang bawat solong bata doon. Wala silang iniwan na paraan ng komunikasyon, parang nawala sila sa ere. Nakahawak ang dalaga sa kanyang bahagyang nakataas na tiyan habang nakasandal sa dibdib ng kanyang asawa bago umiyak. Si Justin na umalis sa kafe patungo sa Yellow International ay walang ideya na nangyari ang lahat ng ito. Ang saloobin na ipinahayag sa kanya ni Jenna ay nagparamdam sa kanya ng labis na pagkabalisa. Dahil naranasan na niya ang lahat ng uri ng mapaminsalang alon, hindi pa rin manatiling kalmado si Justin sa tuwing naaalala niya ang kanyang nasirang alaala noong bata pa siya. Habang naglalakad siya nang wala sa sarili, biglang nag-vibrate ang phone niya na nasa bulsa ng shirt niya dahil nabasag ang mga bulsa ng pantalon niya. Inilabas ni Justin ang kanyang telepono at natulala. Ito ay isang tawag mula kay Marian. Sa tuwing magkukusa si Marian na tawagan siya, tiyak na may mahalagang bagay na kailangan niyang sabihin kay Justin. Nakangiting sinagot niya ang tawag. 244. Babe Marian, tinatawagan mo ba ako para kumain ng dim sum dahil kulang ka sa pagkain para sa tanghalian ay talagang abnormal pabirong sabi ni Justin. Hindi pinapansin si Justin, direktang sinabi ni Marian, sumunod ka sa akin sa isang lugar ngayong hapon. Saan? Sasabihin ko sa iyo sa oras na iyon, sagot ni Marian. Nagiging misteryoso ka ba para sa asawa mo? Pilyong tanong ni Justin. Natahimik sandali si Marian bago nagtanong, gusto mo bang pumunta o hindi? Oo, pupunta ako. Hihintayin kita sa iyong parking slot pagkatapos ng oras ng trabaho, sabi ni Justin. Alam niyang sobrang mahiyain ang babae niya kaya prangka siya. Pagdating sa Yellow International, nakipag-chat siya sa mga babaeng kasamahan niya saglit at tinulungan sina Hannah at Kathy na pangasiwaan ang ilang sari-saring imbentaryo. Gusto niyang pumasok sa opisina ng department head para punasan ng mantika ang katawan ni Melinda, ngunit parang iniiwasan siya nito. Dahil nakadalo siya sa iba't ibang mga pagpupulong kasama ang mga tindero, hindi siya nag-abalang tingnan si Justin nang inihain siya nito ng isang tasa ng kape. Sa wakas ay oras na para huminto sa pagtatrabaho. Dumating si Justin sa underground parking space kung saan naroon ang eksklusibong CEO parking slot. Karaniwang ipinarada ni Marian ang kanyang sasakyan dito. Paglapit sa pulang Bentley, nakita ni Justin na nasa driver's seat na si Marian, halatang hindi siya binibigyan ng pagkakataong magmaneho. Pagpasok sa sasakyan, tumingin siya kay Marian na walang ekspresyon. Nakangiting nagtanong si Justin, magde-date ba tayo tulad ng dati? Agad na namula si Marian. Sa tuwing naiisip niyang makipag-date, naaalala niya ang eksena kung saan ninakawan siya ni Justin ng halik sa Starbucks gamit ang dahilan ng pagpupunas ng cream. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan at iniwasan ang paksa ni Justin. Ikinabit ni Justin ang kanyang mga seatbelt at tumingin sa likurang upuan bago napansin ang isang malaking kahon ng papel. Nagtataka, tinanong niya, ano iyon? Si Marian na nagmamaneho ay mahinang nagsabi, may ipapamigay ka mamaya. Tumigil sa pagtatanong si Justin. Kahit na gawin niya, hindi sasabihin ni Marian sa kanya kung saan sila patungo at kung ano pa rin ang kanilang gagawin. Makalipas ang kalahating oras, napatulala si Justin. Napansin niya na ang lugar na dinala sa kanya ni Marian, ay isang lugar na binisita niya dati, New Hope Orphanage. Ang parehong mga lumang gusali at ang parehong malago na mga puno ay naruroon. Ang tanging nagbago ay ang mga dilaw na dahon at apoy pulang dahon ng maple. Noong pumunta siya dito kanina, kasama si Jinky. Sa pagkakataong iyon, matalik pa rin silang dalawa na parang tunay na magkapatid. Gayunpaman, kung magkita sila ngayon, magiging estranghero sila at hindi nakikipag-usap sa isa't isa. Habang nakaramdam ng emosyonal si Justin, ipinarada ni Marian ang kanyang sasakyan bago sinabing, tulungan mo akong dalhin ang kahon, papasok tayo doon. Pumunta ka ba dito para magbigay ng regalo sa mga bata? Tanong ni Justin habang nagtataka. Talagang lumamig ang panahon kamakailan, tiyak na darating ang bagyo ng nyebe. Nakuha ko ang mga bata ng bagong thermal underwear, sagot ni Marian. Nagulat, tinitigan siya ni Justin. Pakiramdam niya ay hindi ito makapaniwala. Talagang hindi komportable si Marian nang tumingin sa kanya si Justin ng matagal.
Nakakunot ang noo niyang sinabi, ano iyon? Hindi, lagi ko lang naramdaman na ikaw ay malamig at walang malasakit, hindi ko alam na maiisip mo ang mga bata sa ampunan, kaya ang aming Marian ay isang mabait na nakatatandang kapatid na babae, nakangiting sabi ni Justine. Nahihiya, inilibot ni Marian ang kanyang mga mata. Bilis, bakit ang dami mong sasabihin, gusto mo ba akong dalhin? Tawagin mo akong great elder brother, at dadalhin ko ito para sa iyo, sabi ni Justine. Ikaw. Nang hindi na hinintay na magalit si Marian, agad na lumabas si Justine ng kotse nang nakangiti at kinuha ang kahon mula sa likurang upuan. Ito ay medyo mabigat, maaaring naglalaman ng maraming damit na panloob. Kasunod ni Marian na medyo asar sa pasukan ng orphanage, binuksan ni President Shaw ang pinto para salubungin ang mga bisita. Sa pagtingin kay Marian kasama si Justine, ang kanyang ekspresyon ay nagpahayag ng saya at pagdududa. Marian, nandito na po kayo. Sir, long time no see? Nakangiting bati sa kanila ni President Cha. Pagkatapos batiin ang matandang Presidente Cha, nagtanong si Marian dahil sa curiosity, President, kilala mo ba si Justine? Oh, si Mr. Yang ay dumating kanina, sabi ni Pangulong Cha. Hindi niya binanggit na dumating si Justine kasama si Jinky. Talagang matatalino ang matatanda. Pinakamabuting huwag magbunyag ng hindi kinakailangang impormasyon upang maiwasang magdulot ng mga problema. Si Marian ay tumingin kay Justine nang may pagdududa, sinabing, mayroon kang kaunting empatiya pagkatapos ng lahat bago mag-isang pumasok sa loob. Walang magawang ngumiti si Justine at kumurap kay President Cha. Salamat President, ang galing mo talaga magsalita. Hehe, Mr. Yang? Dapat ay kumilos tayo bilang mga lalaki, nakikita ko na ikaw ay isang medyo mabait na tao. Iniisip ni Justine kung ano ang ibig sabihin ng Pangulo, ngunit sumunod siya sa bulwagan. Naririnig niya ang tawanan ng mga bata sa malayo. Nang makalapit siya ay namamanhid ang anit niya. Nakita ni Justine ang dalawang babae na napapaligiran ng mga bata na sumisigaw, elder sister. Habang humingi sila ng storytelling o game session. Ang isa sa kanila ay si Marian, ngunit hindi siya tulad ng karaniwang malamig at nagyayelong ginang na may mamatay tao na aura, humawak siya ng isang napakatalino ng ngiti, parang banayad at nakamamanghang parang isang bulaklak sa tagsibol na nagbubukas sa ilalim ng sikat ng araw. Ang isa ay hindi inaasahang si Jinky. Nakatali ang kanyang buhok sa isang nakapusod, nakasuot siya ng walang manggas na pink na damit at may konting make-up. Bagamat hindi niya kayang labanan ang pambihirang kagandahan ni Marian, taglay niya ang aura ng init at kabaitan, na ginagawang madali para sa mga bata na makalapit. Nang makita ni Jinky si Justine na naglalakad papunta sa bulwagan na may dalang malaking kahon, ang kanyang paningin ay nanlamig at ipinikit niya ang kanyang mga labi, ngunit hindi nagpahayag ng masyadong maraming pagbabago. Parang hindi niya kilala kung sino si Justine. Hindi rin napansin ni Marian ang anumang abnormal. Iniutos niya, ilagay ang kahon doon at ipapamahagi ko ito sa mga bata. Sister Marian, mga regalo ba sila sa atin? Tanong ng isang cute na batang babae na may side braids. Oo, mga bagong damit ang mga ito ay magpapainit kay Little Ying para sa taglamig, sabi ni Marian habang kinurot ang pisngi ng babae. Naalala pa niya kung ano ang pangalan ng dalaga. Tila pinakalma ni Jinky ang sarili. Tinapik ang ulo ng dalawang bata sa tabi niya, tinanong niya, Sister Marian, kuya-in-law ba ang lalaki? Mukhang hindi natural ang ekspresyon ni Marian. Nakakuyom ang kanyang mga ngipin, tumango siya habang sinabing, oo, hindi ko matiis na madalas mo akong sinasaktan. Kaya dinala ko siya dito para makita ka. Siya si Justine. Balitaan ko na minsan siyang pumunta rito, ngunit medyo hindi ka panipaniwala kung titingnan mo ang kanyang walang pusong personalidad. Isang pahiwatig ng dilim ang makikita sa mga mata ni Jinky. Pilit na ngumiti, sinabi niya, mukhang maaasahan siya. Bakit mo sinasabi na wala siyang puso? Narinig ni Marian ang papuri ni Jinky at bahagyang ngumiti. Paglingon niya, sinabi niya kay Justine, Justine, siya si Jinky, isang mabuting kaibigan ko dito para makita niya kung ano ang hitsura mo dahil talagang curious siya. Ngumiti ng mapait si Justine. Dahil pinili ni Jinky na kumilos na parang mga estranghero, hindi siya magiging tanga para kumilos ng abnormal sa harap ni Marian.
Nang hindi binabago ang kanyang ekspresyon, sinabi niya, mukhang ang iyong mabuting kaibigan ay may higit na potensyal kaysa sa iyo Marian na masasabi niya na ako ay isang mabuting tao sa unang tingin. Huwag magsalita ng walang kaparerekan sa harap ng mga bata, mas mabuting tumayo ka sa malayo, sabi ni Marian, hindi nasisiyahan. Lumitaw ang paninibugho sa mga mata ni Jinky habang nakikinig siya sa pakikipag-usap ng mag-asawa, ngunit hindi napansin ni Marian. Nagkibit-balikat si Justin at tumigil sa pagsasalita. Alam niya na kapag mas nakakausap niya si Marian, mas malala ang mararamdaman ni Jinky. Biglang nalungkot si Justin. Kung alam niyang narito si Jinky, hindi sana siya sumama kay Marian. Isang grupo ng mga bata ang tumingin kay Justin habang ang ilan sa kanila ay nakilala si Justin mula sa kanyang nakaraang pagbisita. Dahil wala siyang masyadong pakikisalamuha sa mga bata, maaaring walang malalim na impresyon ang mga bata sa kung sino siya, hindi pa banggitin na matagal na itong nangyari. Higit pa rito, dahil nandoon sina Marian at Jinky, nagpa siya ang lahat na huwag pansinin si Justin. Ito ay nagbigay daan sa kanya upang maiwasan ang pakikipag-usap sa mga bata. Napakabilis, sinimulan ni Marian at Jinky ang pamamahagi ng mga bagong damit sa mga bata habang si Justin ay nakatingin sa kanila mula sa isang sulok habang ang kanyang isip ay puno ng mga iniisip. Dahan daw ang naglakad si Pangulong Cho patungo kay Justin. Nakangiting sinabi niya, Mr. Yang, dapat may nangyari sa pagitan mo at ng batang si Jingjing dahil ganito na ako katanda, magiging walang hiya at prangka ako sa iyo dahil nagpakasal na si Mr. Yang ng napakagandang asawa, mangyaring huwag ka nang maghangad ng mga pagpipilian. Tumango si Justin at sinabing, oo, nararamdaman ko rin na sobrang sakam ako minsan, gayunpaman, nangako ako sa mga magulang ni Jingjing na tigilan na niya ang kanyang buhay. Iyan ay maaari ding ituring na hindi mabuti o masamang kahihinatnan, sabi ni Pangulong Cho habang tumatango siya. Ngunit hindi ko talaga akalain na ang asawa ni Marian ay si Mr. Yang. Nagtataka, nagtanong si Justin, President, ang aking asawa ay tila alam na alam niya ang mga pangalan ng mga bata. Oo, hindi ba sinabi ni Marian kay Mr. Yang dati? Sabi ni President Cho habang nakaramdam siya ng kakaiba. Akala ko ay sasabihin ni Marian sa mga miyembro ng kanyang pamilya ang tungkol dito. Ang batang ito. Sai, mula noong bata pa, madalas siyang pumunta dito kasama ang kanyang ina at lola, ang matandang ginang at si Marian ay pumarito ng mag-isa lahat ng gusto sa kanya, gusto ko rin siya. Sa mundong ito, ang mga taong tulad niya na nagmula sa mayayamang pamilya, may mabait na puso, at nakikiramay sa mga batang ito ay napakabihirang matagpuan ang ilang mga tao na nagbibigay ng mga donasyon upang makakuha ng pagkilala mula sa lipunan na baka hindi malaman ng iba ang kanilang mga kontribusyon para sa mga batang ito at hindi kailanman nag-aanunsyo tungkol dito sa kanyang puso sa dilim. Sa wakas ay alam na ni Justin kung bakit biglang lalabas ng bahay si Marian. Dahil hindi niya aliwin ang kanyang mga kliyente at walang maraming kamag-anak, hindi alam ni Justin kung saan siya pupunta dala ang kanyang tsinelas. Kaya ito ay ang bahay ampunan, upang bisitahin ang mga bata. Sa mga paliwanag na ito, nang sabihin sa kanya ni Jinky na nakilala niya ang isang magandang nakatatandang kapatid na babae at naging matalik na kaibigan, si Marian ang tinutukoy niya. Habang dahan daw ang nilulutas ni Justin ang mga misteryo, natapos ni Marian ang pamamahagi ng damit na dinala niya para sa mga bata. Sinabi niya, Justin, hindi ako uuwi para sa hapunan ngayon tinawagan ko na si Yuna. Kung ayaw mong maghintay, tumawag ng taxi at bumalik ka muna. Sa sandaling ito, isang malaking grupo ng mga aktibong bata ang nakapalibot kay Marian, kaya nahihirapan siyang umalis. Natural, hindi niya kayang pangalagaan si Justin. Naramdaman ni Justin na medyo nakakatawa ang eksenang ito. Nakangiting sabi niya, baka magsaya ka sa mga bata, aalis na ako. Talagang ayaw na niyang manatili pa doon dahil paminsan-minsan ay sumulyap si Jinky sa kanya ng malungkot. Bagamat panandalian lang ang lahat ng tingin, medyo hindi pa rin siya komportable. Pagkatapos magpaalam kay President Cho, mag-isa siyang lumabas ng hall. Tinitigan ni Jinky si Justin na lumakad palayo nang hindi lumingon para tingnan. Ang kanyang mukha ay mukhang mas mapatla, habang ang resolusyon ay nagsimulang punan ang kanyang mga mata. Si Marian na nalubog sa kagalakan ay hindi ito mapapansin. 245.
Pagkaalis ni Justin, nakipaglaro sina Marian at Jinky sa mga bata ng halos 1 oras, bago hinimok ni Pangulong Cho ang mga bata na masunurin na kumain. Sa wakas ay makakaalis na sina Marian at Jinky. Bagaman sila ay nag-aatubili na gawin ito, ang kanilang mga lakas ng katawan ay limitado bilang mga babae. Pagkatapos magpaalam sa Pangulo, sabay silang umalis sa ampunan. Sa labas ng gusali, sinabi ni Marian, "Jingjing, pauwiin na kita." Nagdilim na ang langit. Nakangiting umiling si Jinky at sinabing, "Hindi na kailangan, Sister Marian, malapit lang ako sa bahay, hindi kailangan ng mahabang oras para makauwi ka ng mas maaga kaysa sa akin." Alam ni Marian na malapit lang nakatira si Jinky. Tumanggo siya, sinabi niya, "Kung gayon, gusto mo bang sabay kayong maghapunan? Bumili ako ng mga grocery kahapon, hindi pa nauubos. Sa tingin ko mas gusto kong kumain sa bahay. Sister Marian, gusto mo bang pumunta sa lugar ko? Ang husay ko sa pagluluto," mungkahi ni Jinky. Nagningning ang mga mata ni Marian. "Jingjing, magaling ka bang magluto?" "Oo, bakit? Maaari mo bang turuan ako? Maaari akong magbayad para sa mga sangkap," sabi ni Marian. Nagtataka, nagtanong si Jinky, "Sister Marian, hindi mo ba nabanggit na si Yuna ay talagang magaling magluto?" "Oo, pero ayaw kong makita ako ng kasuklam-suklam na tao," nahihiyang sabi ni Marian. Ibinaba ni Jinky ang kanyang ulo at tumahimik sandali. Sinabi niya, "Sige, ngunit kailangan akong imbitahan ni Sister Marian sa iyong lugar pagkatapos mong malaman kung paano magluto ang pagtrato sa akin ng isang pagkain na ikaw mismo ay magiging isang maliit na regalo sa akin bilang young master." Masayang tumango si Marian. "Oo naman. Pero kailangan mo akong turuan ng maayos." "Deal." Inalok siya ni Jinky ng pinky. Matamis na ngumiti si Marian at gumawa ng pinky promise kay Jinky. Nagtawanan silang dalawa na parang mga batang babae. Kasabay nito, talagang hindi umuwi si Justin para sa hapunan. Nababagot, naglalakad siya sa tahimik na kalye sa Flower Lane District. Sa araw na ito, nakilala niya si Jenna sa umaga at si Jinky sa hapon. Pakiramdam niya ay may malaking bato na dumidiin sa kanyang puso. Dahil walang gana, ipinaalam niya kay Yuna bago siya mag-isa na maglakad sa lungsod. Dahil wala siyang magandang mood, natural na ayaw ni Justin na bisitahin ang mga magagalitin na night market. Pumili siya ng isang lumang kalye na may kakaunting tao. Ito ay isang lugar kung saan naninirahan ang mga matatandang sibilyan sa Stonegate. Sa gabi, ito ay kalat-kalat na ilang mga residente lamang ang dumadaan paminsan-minsan. Ang malamig na hangin sa dilim ay bumuhos sa kwelyo ni Justin, na hindi niya pinansin. Sa paglalakad ng dahan-dahan sa isang matingkad na kalye na nag-iisa, maiisip ng isa na siya ay isang taong walang tirahan maliban kung sinusunod ng mabuti. Nang mablangko ang isip ni Justin, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Paglabas nito, nakita niyang tawag iyon sa telepono mula kay Talia. Simula nang bumalik sila mula sa Sichuan, itong workaholic na kasing baliw ni Marian ay hindi nakipag-ugnayan kay Justin. Bagamat sila ay magdidikit sa isa't isa ng pribado, hindi niya papansinin ang presensya nito sa kumpanya, na ginagawang pakiramdam ni Justin na walang magawa. Pagkakuha ng tawag sa telepono, umalangaw-ngaw ang matalik at mapanuksong tunog ni Talia. "Mahal, nasaan ka?" Nakikinig sa kanyang panliligaw, ngumiti si Justin habang nakasandal sa poste ng utility bago huminga ng malalim sa malamig na hangin. "Sa puso mo." Natahimik sandali si Talia bago humagalpak ng tawa. "Ano ang dapat kong gawin? Pinipilit mo akong huwag pansinin ang lahat at ibigay ang aking katawan sa iyo." Nagningning ang mga mata ni Justin. "Talaga? Huwag mo lang akitin, isabuhay mo. Pagkatapos ay sabihin sa akin ang ilang higit pang mahihimok na mga linya at isasagawa ko ito," sabi ni Talia sa hindi pagsunod. "Madam, masasabi lang ang ganyang mga linya kapag puro love. How do you expect me to say so many of them out of thin air?" Sabi ni Justin, nanlumo. Tumawa si Talia. "Sige, titigil na ako sa pagbibiro. May seryoso akong itatanong sayo. Paano ka nagbibiro kapag pinag-uusapan mo ang isang bagay na ganito kahalaga?" Napaisip si Justin. Ano ito?
Malapit na tayong matapos ang taon. Saan ka pupunta para sa year-end trip ng kumpanya? Tanong ni Thalia. Nag-isip sandali si Justin. Sabi niya, tinulungan ako ng mga tao mula sa Human Relations Department na magparehistro. Naaalala ko na. Bakit? Nanghihinayang sinabi ni Thalia, lahat mula sa Departamento ng Pananalapi ay pupunta sa isang lokal na paglalakbay. Nakakalungkot na hindi kita masundan doon. Ngumisi si Justin. Kaya tinawag niya ako para lang dito. Ano? Masaya ka ba na walang pumipigil sa'yo na makipagkulitin sa mga babae dyan? Galit na tanong ni Thalia. Hindi siya masyadong natuwa nang marinig niya ang tawa ni Justin. Anong iniisip mo? Ganun na ba ako kauhaw? Oo. Bulalas ni Thalia nang may kumpiyansa. Halos mabulunan ni Justin ang sarili dahil hindi siya makapagsalita. Narinig ni Thalia na hindi nagsasalita si Justin. Mahina, sinabi niya, sa totoo lang, hindi ko problema kung gusto mong makipag-usap sa kanila sa aking sarili, ang pag-extend ng aking mga braso ay walang kabuluhan. Medyo na-tense ang nervyos ni Justin. Siya ay umaaliw, bakit mo nasabi ang ganoong paraan? Ang pag-aalaga ng aking little Chenchen ay aking karangalan. Totoo ba? No, it's fake. Naisip niya. Ngunit sinabi niya, syempre, inaasahan mo bang magsisinungaling ako sa iyo? Matapos makipag-chat kay Thalia sa napakatagal na panahon, sa wakas ay nagawa niyang pasayahin ang ginang at tinapos ang tawag. Nadama ni Justin na ang pagsisikap na pasayahin ang mga babae ay talagang nakakapagod. Wala siyang ganang kumain kanina, pero kumakulom ang tiyan niya pagkatapos ng tawag. Sa pagtingin sa paligid, nakita ni Justin na karamihan sa mga tindahan ay sarado na, maliban sa ilang maliliit na restaurant na mukhang marumi at hindi kasiya siya. Habang patuloy siya sa kalye, nakakita siya ng trolley stall sa isang intersection ng mga lansangan. Si Justin ay madalas na kumakain ng mga ganitong uri ng maanghang at malalim na pritong pagkain. Kahit na hindi sila ang pinakakalinisan, sila ay talagang abot kaya at magkakaibang. Talagang nagustuhan niya ang mga ito. Sa sandaling ito, walang masyadong customer sa harap ng stall ng trolley. May 3 plastic na dumi at isang kahon ng matapang na alak ng hindi kilalang brand. Sa isang malamig na araw na tulad nito, ang pagkain ng merienda at pag-inom ng alak ay tila isang magandang pagpipilian. Sir, ano pong gusto niyong orderin? Malutong ang boses ng may-ari ng stall. Ito ay isang batang babae. Hinailan ni Justin ang isang bangkito at hindi siya pinansin. Pagangat niya ng ulo ay halos mapahagalpak siya sa tawa. Bakit ikaw, little girl? Ang babaeng nasa harapan niya ay ang mandurukot sa kanya sa boss sa maghapon. Hindi inaasahan na magtatayo siya ng stall para magtinda ng merienda. Talagang ginamit sa negosyo niya ang oil barrel na dala niya kaninang umaga. Nang makita ng batang babae si Justin, nagulat siya saglit. Maingat, sinabi niya, Tito, ini-stalk mo ba ako? Bakit kita i-stalk? Para dalhin ka sa police station kung gusto ko, ginawa ko na lang kaninang umaga na nagugutom ako at nabangga, kita ng nagkataon, sabi ni Justin habang naglalabas ng isang tuhog ng maanghang na damong dagat. Medyo masarap ang lasa dahil magkakilala tayo, pwede mo ba akong bigyan ng discount? 1 skewer will be 1 buck, walang awang sabi ng dalaga. Kiddo, hindi ka ba maaaring maging kuripot habang pinapatakbo mo ang iyong negosyo? Dapat kang magbigay ng diskwento kapag kinakailangan, nakangiting sabi ni Justin. Sabi ko, hindi na ako bata. Tiyo, kung gusto mo, umalis ka na kung ayaw mo, malungkot na sabi ng dalaga. Naramdaman ni Justin na talagang kawili-wili ang babaeng ito. Ipinanganak na may matingkad na balat, siya ay maliit at cute. Ang ekspresyon na ibinigay niya kapag nagsasalita siya ay nagdala ng lasa ng chili peppers, lalo na kapag tinitigan niya si Justin gamit ang kanyang itim, mapanimdam, malalaking mata. Ito ay medyo nakalulugod. Sige, gusto kong kumain? Okay. Sa kabutihang palad, kumuha siya ng isang plastic cup at nilagyan ito ng laman. $5 para sa isang bote, sabi ng batang babae. Nakangiting umiling si Justin at kumuha ng ilang skewer ng iba pang merienda sa harap niya. Habang namimili siya ng kanyang pagkain, iuulat sa kanya ng dalaga ang halaga ng bawat item.
Matapos kumain ng higit sa 10 tuhog ng pagkain at uminom ng 2 subo ng alak, naramdaman ni Justin ang init sa kanyang tiyan. Sa pagtingin sa batang babae na nagpiprito ng isang uri ng puti at pulang pagkain na tila may kasamang maanghang na sarsa at repolyo, sinisinghot ang maasim at mainit na amoy na buga, nagtatakang tanong niya, ano ang iyong piniprito? Frying rice cakes, sagot ng dalaga nang hindi itinaas ang ulo. Sinubukan ko ang mga fried rice cake dati, ngunit wala pa akong nakikitang ganito, sabi ni Justin. Ito ay Korean-style fried rice cakes ang nagturo sa akin kung paano gawin ang ulam na ito kasama ko ang repolyo at Korean hot sauce, sabi ng dalaga. Nakangiting tanong ni Justin, Koreano ba ang nanay mo? Nagtaas ng ulo ang dalaga. Sa ilalim ng kanyang makakapal na hubog na mga kilay, makikita sa kanyang mga mata na naiirite siya. Masyado ka namang nagsasalita tito, hindi ba pwedeng Korean ang nanay ko? Nakangiting itinaas ni Justin ang kanyang kamay, hindi ito ang ibig kong sabihin, iniisip ko kung bakit hindi ka mukhang isang inchik, kaya't isa kang kalahating lahi. Humph! Half-breed? Aura? Ang galing mo talaga magsalita ng mga Zenaikan. Nakangiting tanong ng dalaga. Huwag kang mag-stereotype, at least alam kong may respeto ang mga Koreano sa mga nakakatanda, bakit ba lagi kang mabangis sa akin? Nakangiting tanong ni Justin. Binigyan siya ng nakakamatay na tingin ng dalaga. Hayaan mong sabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon na ako ay 20 taong gulang na. Sige, sige. Tatawagan kitang maliit na babae, sabi ni Justin na may mapait na ngiti. Tinitingnan mo ba ako bilang isang patutot? Kahit na wala akong pera, mahirap ako, hindi ko ipagkakanulo ang aking katawan. Kung ganoon, ano ang itatawag ko sa iyo? Walang magawang tanong ni Justin. Huminga ng malalim ang dalaga. Mukhang naiinis siya kay Justin. Tawagin mo akong Sheila Moon, maaari mo akong tawaging Sheila. Sheila. Oo. Ako si Justin, maaari mo akong tawaging Uncle o Justin, nakangiting sabi ni Justin. Biglang gumalaw ang sulok ng labi niya. Parang gusto niyang tumawa pero hindi niya magawa. Tito, hiningi ko ba ang pangalan mo? Bakit ang dami mong initiative? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang ginagawa mo. Marami na akong nakitang lalaking katulad mo. Sinusubukan mo ba akong sunduin? Hayaan mo na ang iniisip ko. Masyado akong abala ngayon. Hindi ako malayang makipagrelasyon kay Uncle kung wala kang gagawin buong araw. Ituloy mo kung Huwag mong pabigatin ang negosyo ko. Prangka talaga ang babaeng ito. Bagamat napakaganda niyang tingnan, walang interes si Justin sa kanya. Nag-enjoy lang siya sa pakikinig kung paano ito magsalita. Nakangiting sinabi niya, Sheila, wala talaga akong gagawin, pero wala akong ganoong klaseng interes sa iyo, masama lang ang pakiramdam ko ngayon, pero komportable ako ngayon kapag kausap kita sa hindi ko malamang dahilan. Walang magawa si Sheila kay Justin. Ipinilig niya ang ulo habang bumantong hininga. Habang ipinagpatuloy niya ang paglalagay ng napakaraming hot sauce sa kanyang Korean rice cakes, bigla siyang nakasimangot habang tinitingnan ang lugar sa likod ni Justin. 246. Vroom! Vroom! Umalingaw-ngaw ang tunog na nabuo ng makina ng mga binagong motorsiklo. Lumapit sa stall ng trolley ang 3 motorsiklo na nakabukas ang headlight. Bawat sakay ay nakasuot ng itim na trench coat at helmet. Ang mga gulong sa harap ng 2 motorsiklo ay itinaas at nagsimulang umikot sa lupa gamit lamang ang mga gulong sa likuran. Ang isa pang motorsiklo ay sumakay sa harap na gulong at umikot na parang dragon na nag-iiba ng kanyang buntot. Kung naruroon ang mga kabataan na mahilig sa kaguluhan, tiyak na magugulat sila. Hindi gaanong pinansin ni Justin. Ibinaling niya ang paningin sa kung saan nakatingin si Sheila. Sila ay 3 individual na nagdulot ng hindi mabilang na pananakit ng ulo sa mga pulis sa Stonegate dahil sa mabilis na pagmamaneho sa mga highway. Naging seryoso ang ekspresyon ni Sheila. Bigla niyang tinanggal ang kanyang puting guwantes na ginagamit sa pagluluto. Tito, kahit anong mangyari mamaya, magtago ka sa likod ng trolley. Sabi niya. Bakit? Pinuntahan ka ba nila? Tanong ni Justin. Huwag kang magtanong kung hindi mo sinunod ang sinasabi ko, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapaalala sa iyo kapag nasugatan ka.
Mabilis na sabi ni Sheila. Nang hindi hinintay ang tugon ni Justine, naglakad si Sheila patungo sa tatlong nakamotorsiklo sa tabi ng kalsada. Inihinto nila ang kanilang mga bisikleta at tinanggal ang kanilang mga helmet na nagpapakita ng tatlong bata at walang pakundangan na mukha. Lahat sila ay may butas sa tenga at ang hairstyle ng isang advance guard. Ang pinuno ay may mahabang buhok, kalat-kalat na balbas at ang gwapong hitsura ng isang magaspang na tao. May isang itim na painting na may nakatato ang bibig sa kanyang leeg na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng karahasan. Nakaramdam si Justine ng pagkasabik at pag-usisa. Uminom siya ng alak habang pinapanood niya kung paano hinarap ni Sheila ang tatlo. Sheila, mahirap talagang hanapin ka, sabi ng lalaki na may kasamang ngiti. Shark, sinabi ko ng maraming beses na umalis ako sa anumang paraan. Walang takot na sabi ni Sheila na may malamig na ekspresyon. Humph! Nakangiting sinabi ni Shark, umalis ka Sheila, ang pagpasok sa landas na ito ay mangangahulugan na manatili ka rito magpakailanman. Iyan ang iniisip mo na gusto ko lang maging mabuting tao ngayon, sagot ni Sheila. Iniisip mo ba na iwan kami para doon, Sheila, sa tingin mo, maniniwala ka ba sa mga pulis sa lipunan? Pang-aasar na sabi ni Shark. Iyon ang negosyo ko. Umalis ka na, huwag ka nang lalapit at hanapin pa ako, sabi ni Sheila bago tumalikod. Bumakas ang kalungkutan sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito hinayaang makita ng sinuman. Nakangiting sinabi ni Shark, Sheila, ang mga babaeng gusto kong makuha ni Shark ay hindi kailanman nakatakas mula sa aking mga palad, binigyan kita ng higit sa sapat na oras, gayunpaman, dahil hindi mo naiintindihan, bibigyan kita. Nang matapos siyang magsalita ay sumakay na siya sa kanyang bike. Vroom! Pinaandar niya ang makina ng kanyang bike at nag-U-turn. Iniisip ni Shark na magmadali patungo sa stall ng trolley ni Sheila. Mabilis na nag-react si Sheila. Sa isang maikling sandali, lumitaw siya sa tabi ni Shark. Gamit ang kanyang slim at mapuputing kamay, hinawakan niya ang mga balikat ni Shark at hinaila siya sa gilid. Ang matipunong katawan ni Shark ay inihagis ni Sheila sa sahig. Kuya Shark! Sigaw ng dalawa pang sakay. Agad silang sumugod para salakayin si Sheila. Sa wakas ay lumitaw ang galit sa mga mata ni Sheila. Sumugod siya at sinimulang suntukin at sipain ang dalawa. Hindi pumasok si Justine. Hindi niya alam kung ano ang nangyari nang marinig niya ang pag-uusap ni Sheila at Shark. Si Sheila ay dapat isa sa kanilang mga miyembro ng motorcycle gang, at hindi siya dapat isang simpleng miyembro ng gang. Gusto ni Sheila na umalis ngayon, ngunit ang mga taong iyon ay hindi payag na palayain siya. Kung titingnan ang pakikipaglaban ni Sheila, makikita na hindi lang siya dumaan sa 1 o 2 taon ng pagsasanay. Sa paghusga mula sa kanyang mga pangunahing reaksyon sa pakikipaglaban, tiyak na nagkaroon siya ng hindi mabilang na karanasan sa pakikipaglaban. Bawat welga niya ay walang awa, at sinasamantalan niya ang bawat minutong pagkakataon. Gayunpaman, si Sheila ay isang babae kung tutuusin. Kahit na ang kanyang lakas ay mas mahusay kaysa sa isang ordinaryong babae, ang pakikipaglaban ng mag-isa laban sa 3 lalaki ay medyo nakakapagod. Matapos magalit si Shark, sinubukan niyang salakayin si Sheila sa loob ng ilang round. Sa wakas, sinipa siya ng isa sa mga sakay mula sa likuran sa pamamagitan ng pagiging pabaya. Ah! Napasigaw si Sheila sa sakit. Natamba siya kay Justine. Ginamit ni Justine ang isang braso para yakapin siya. Matapos matiyak na hindi siya nasaktan ng husto, sinabi niya sa nakapaligid na 3 sakay, maaari ba kayong tumigil sa pagiging walang hiyang makipag-away sa isang babae bilang isang lalaki ay sapat na masama, lalo na ang pagpunta sa 3 laban sa 1. Ano ang kahulugan nito? Sino ka? Bakit hindi mo iniisip ang sarili mong negosyo? Asar ka, bago kita saksakin. Malakas na sigaw ni Shark. Nang yakapin si Sheila sa braso ni Justine, sinubukan niyang lumayo kay Justine dahil sa kahihiyan at galit, ngunit hindi siya nagtagumpay. Naramdaman niya ang kumukulong mainit na braso na tumatakip sa kanyang baywang. Naririnig ng sensitibong Sheila ang sarili niyang balis ang tibok ng puso. Tito, umalis ka na. Kinakabahang sigaw ni Sheila. Inabot ni Justine gamit ang isa pang kamay at hinawakan ang mabulaklak na mukha ni Sheila. Hindi magandang makipag-away bilang isang babae dahil nagpasya kang maging isang mabuting tao, dapat kang matutong maging isang mabuting babae, sabi niya.
Natigilan si Sheila sa biglaang pagpapalagayang loob. Sa sandaling iyon, tila nakalimutan na niya ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Lumitaw ang karahasan sa mga mata ni Shark. Sheila, ito ba ay isang bagong tao na natagpuan mo para sa iyong sarili ay hindi siya masyadong kahanga-hanga, sabi ni Shark. Sa pamumula ng kanyang mga mata, si Sheila ay nagpumiglas na parang baliw at tuluyang nakalayo kay Justin. Humarang sa harap niya, sinabi niya, siya lang ang customer ko. Wala itong kinalaman sa kanya. Lumapit ka sa akin kung mayroon kang mga bola. Kukunin ko ang lahat ngayon. Humph! Kung kasali ba siya o hindi, hindi kayo ang nagdedetermina. Kayong dalawa, huwag mo nang isipin na lumayo ngayon. Sheila, ipapaalam ko sa iyo kung gaano kakawalang halaga pagkatapos mong iwan kami. Nang matapos magsalita si Shark, sumugod ang dalawa pang sakay. Tatlo sa kanila ang nakapalibot malapit sa Sheila. Nang lumingon si Sheila at gustong hilingin kay Justin na tumakbo, napansin niyang wala na si Justin sa kanyang likuran. Hooray! Sabay na narinig ang sigawan ng dalawang tao. Nang tumalikod si Sheila, ang dalawang rider na walang takot at mayabang kanina, ay sabay na ibinaba ni Justin, bawat isa ay gumagamit lamang ng isang braso. Tumingin si Justin kay Shark nang walang ekspresyon. Bago nakabawi si Shark, binigyan niya ng isang sampal ang mukha ni Shark. Sampal. Nawala ng balanse si Shark at nahulog sa lupa. Nahihilo siya, medyo nahimete siya. Sa pagharap sa tatlong taong katulad nila, madaling mapatay sila ni Justin nang hindi imulat ang kanyang mga mata. Hindi matuno ni Sheila ang nangyari kanina. Hindi siya nang ahas na paniwalaan ang maamo at magalang na tiyuhin na ganito kalakas kapag galit ito. Biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng mga sirena ng pulis. Lumapit ang dalawang petroleum police bike na nakabukas ang mga ilaw ng pulis at sirena. Maaaring nakita ng mga residenteng nakatira sa malapit ang nangyari kanina kaya tumawag sila ng pulis. Biglang namutla si Sheila. Kinakabahang tinulak si Justin, sinabi niya, "Tito, tumakas ka na. Nandito na ang pulis. Masama kung mahuli ka. Bakit tayo tatakbo? Hindi natin ito responsibilidad," nakangiting sabi ni Justin. Walang oras si Sheila para magpaliwanag kay Justin. Tumanggi si Justin na umalis habang hindi siya makatakas at iniwan ang kanyang stall. Higit pa rito, hindi niya mapapatawad ang sarili kung tatako siya pagkatapos tulungan siya ni Justin. Sa ngayon, nakatapak lang siya sa kanyang pwesto at yakapin kung ano man ang susunod na mangyayari. Ang dalawang petroleum officer ay bumaba sa kanilang mga bisikleta at agad na inilabas ang kanilang mga baril, nagtanong, ano ang nangyayari? Bago ibinuka ni na Justin at Sheila ang kanilang mga bibig, ang dalawang magnanakaw na nakahandusay sa lupa ay malakas na nagsabi, "Brother Police, binugbog tayo ng mag-asawang asong ito. Dali-dali silang arestuhin." Hindi. Hindi iyon ang kaso. Nauna silang manggulo sa atin. Paliwanag ni Sheila. Nakasimangot, tumingin ang mga pulis kina Justin at Sheila bago lumingon sa tatlong binagong bisikleta sa likod. Nakangiting malamig, sinabi nila, "Tumahimik ang lahat, dapat sumunod sa amin sa istasyon ng pulis." Napakabilis, tumawag ang mga nagpapatrulyang opisyal ng isang truck at isang on-duty na van para sunduin ang 5 tao sa himpilan ng pulisya. Ang trolley ni Sheila at ang tatlong bisikleta ay nakumpiska ng pulisya. Pagkaraan ng 10 minuto, 5 sa kanila ang itinulak pababa ng sasakyan ng pulis. Nakaramdam ng paumanhin si Sheila nang makita niyang dinala rin doon si Justin. Mahina niyang sinabi, "I'm sorry." Ngumiti si Justin na parang walang nangyari. "Huwag na. Basta wag mo akong hilingin na bayaran ang pagkain ko kanina." Si Sheila na mukhang madilim sa wakas ay ngumiti ng malawak. "Salamat, Uncle." Sa kanyang puso, talagang sinisisi ni Justin ang kanyang sarili. Nagtataka siya kung bakit siya muling pumunta sa istasyon ng pulisya. Halatang-halata na siya ay partikular na nakatadhana sa mga pulis mula nang siya ay bumalik sa bansa. Nang pumasok si Justin sa sobrang pamilyar na opisina, maraming pulis ang tumingin sa kanya na may kakaibang ekspresyon. Halatang nagtataka silang lahat kung bakit pumasok ulit ang lalaking ito. Nagkaroon ng special treatment ang tatlong tulisan. Agad silang dinala sa isang silid ng interogasyon, kung saan sila aalagaan ng mga propesyonal.
Biglang naging masunurin ang dating mayabang na shark nang makarating sa police station. Parang kanina pa siya naghirap sa lugar na ito. Sa sandaling ito, pumasok si Karina sa opisina habang nakikipag-usap siya sa ilang pulis. Nang makita niya si Justin at ang isang batang babae na tinanong, sumimangot siya at pinaalis ang mga pulis. Paglapit sa dalawa, tinanong niya, Justin, ano na naman ang nangyari sa inyo? Nang makita ni Justin si Karina, bahagyang napahiya siya. Ngumiti siya ng mahina at ipinaliwanag ang nangyari kanina. Nang makita ni Sheila si Karina, para siyang daga na nakabangga ng pusa. Ibinaba niya ang kanyang ulo hanggang sa halos dumampi na ito sa kanyang dibdib. Nagulat siya nang makita niyang nakikipag-usap si Justin kay Karina na parang malapit silang magkaibigan. Matapos pakinggan ni Karina ang paliwanag ni Justin, nakangiting tinapik niya ang mga balikat ni Sheila bago sinabing, Sheila, pang-apat ka na rito. Nagpout si Sheila at hindi naglakas loob na tingnan si Karina sa mga mata. Unti-unting namamasa ang mga mata niya. Sabi niya, Collins, hindi ko sinasadya. Pang-apat na pagkakataon. Nagulat si Justin. Ang batang to ay hindi isang taong madaling pakitunguhan. Nang mapansin ni Sheila ang pagbabago sa ekspresyon ni Justin, kinuha niya ito habang sinimulan siyang kaputin ni Justin. Mas lalo pang nanlumo, ibinaba niya muli ang kanyang ulo at tumahimik. Nang mapansin ni Karina ang sitwasyon, kakaiba siyang tumingin kay Justin. Sumandal siya at bumulong, Justin, hindi mo ba kayang bitawan ang isang batang babae na kaka-18 niya kamakailan? Di ba sabi niya 20 na siya? Parang pinik niya ang kanyang edad. Nakangiting mapait, sinabi ni Justin, ano ang sinasabi mo simula ngayon lang siya nakilala? Naisip ni Sheila na walang gustong gawin si Justin sa kanya. Habang nasasaktan ang kanyang puso, agad niyang sinabayan ang intensyon ni Justin. Collins, si Uncle ay isang customer na dumadaan sa stall ko ngayon. Parehong nagulat sina Justin at Karina. Hindi nila akalain na may isip pa rin ni Sheila na tulungan si Justin sa ganitong sitwasyon. Sa pagtingin sa nag-aalala at tapat na tingin sa mukha ni Sheila, hindi naniwala si Karina sa sinabi ni Justin. Bumantong hininga siya at tumingin kay Justin ng masama. Hindi alam ni Justin kung paano magre-react. Paano ko ipapaliwanag ang sarili ko? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.